Sa mga kaibigan, magandang araw po sa lahat ng mga Pilipino ngayon. Kamusta kayo? Lalong-lalo na po ang mga GDS na mga ugok. Kasalukuyan pong nagkakagulo ngayon ng Senado dahil sa kadahilanang binabago nila ang rules, binabago po ng mga ugok na senador na to ang Section 14 ng Rules of the Senate na po, ito po ay isang kamangmangan, kahangalan na binabago nilang rules sa pamamagitan po ng pagboto dahil nagbabadya pong makulong ang 30 bugok na senador. Kaya naman po binabago ni Marcoleta ang rules ng Senate rules dahil gusto niya po ng teleconferencing sa pagboto ng animal. Eto naman ay hindi po pwede kasi wala naman tayo sa national emergency. 'Di ba? Wala tayo sa national emergency, wala tayo sa pandemya, wala tayo sa gerang bugok kang animal kang Marcoleta ka. Ayan, nag-walk out po si Senador Antonio, visit. Mukha ba tong si Antonio? Senador JB Ercito, Senador Risa Ontiveros, Senador Erwin Tulfo at Senador Win Gatchalian. Kasama na po si Kiko Pangilinan. So kahit itutuloy po nila ang quorum, wala po silang bilang kasi ang majority lang po nila ay napakanipis. 12 lang po sila. Kasi wala si Bato eh. Kaya naman, pinipilit po nila, binabago po nila, inuuto po nila mga DDS. Ginagawa nilang talpulano lahat, ginagawa nilang gago lahat, ginagawa nilang bugok lahat, which is mali po sila. Hindi po lahat ng DDS, hindi po lahat ng tao ay DDS, hindi po lahat ng Pilipino ay DDS na bugok. Pero na po mga ilan na 3 milyon siguro. Pag nag-ingay kasi 3 milyon, malaki-laki na rin. Anyway. Ay nako kaya Tano, nalalabing araw mo na dyan. Malapit na malapit ka nang matanggal. Papalitan ka na ni Senator Win Gatchalian. Ayun o. Napaka-unparliamentary, napaka-pathetic nun, Mr. Marcoleta. Babaguhin mo yung rules kasi may makukulong. Babaguhin mo yung rules kasi may sasampahan ng plunder. Joel Villanueva, Chis Escudero, at si Boy Pogi Jinggoy. Sama-sama na sila doon sa dagatang apoy. Ang inang mga hayop na to. Diba? Napaka-unparliamentary, napaka-pathetic ang pinaggagawa po. Wala pa ng debate sa substance. Bakit po sa tingin niyo? Ang pinagagawa po ng mga ugok na may majority, na majority kuno kasi manipis lang naman ang bilang po nila mga kaibigan. Kaya naman, hindi po pwede natin palabasin to. Dapat tayo makialam, dapat tayo magmatsyag. Sa pamamagitan po ng mga bugok na senador na to, ay ginagawa nilang bobo lahat ng mga Pilipino. Okay? Kailangan rules is rules. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Dahil ba, pagbigyan yung mga kaalyado nyo makukulong? Alam mo, ang pinaka-worst majority ngayon ng Senate ay ang pinamumunuan po ni Alan Peter Cayetano. 4 ang may plunder. Isa ang may ICC warrant. Dadagdagan pa ng isa. Isang bugok na walang alam. Putang inang hayop na Senado na to. Buisit. Kaya naman nananawagan tayo sa minority. Agawin nyo na po ang pwesto sa Lunes. Pakiusap. Hilain nyo na po yung isa. Kung pwede hilain nyo na si Villar, pwede na yun. Yung tahimik lang ni si Mark Villar, hilain nyo na po.
Sama nyo na po yung kapatid para 14 na po kayo. 11, 12, 13 din pala. Magiging 11 na lang din sila kasi nga 13, 11. 10 lang kasi nga nabawi yung dalawa eh. Diba ba? So manipis na minipis po ang tangina kasing Amy Marcos na yun eh, no? Napakasira ulo nung bugok na yun eh, no? Napakatalpula nung mangmang, no? Nagpakami sa mga Duterte. Akala niya mananalo sa pagka-vice president sa 2028 ang animal. Kasi alam niyo po mga kababayan, mga kaibigan, sa mga GGS at sa mga loyalists, no? Si Amy Marcos po tatakbo itong vice presidente. Kahit hindi ho maging katambal ni Sara, tatakbo ho ito sa pagka-vice presidente. Alam niyo ho kung bakit? First term niya po yung ngayon. I mean second term, pero anong tawag do'n? Midterm kasi is pangalawang 3 taon eh. So, ang tawag do'n, kung sa 2028 po, 3 taon pa lang siya, pupuwede pa po siyang tumakbong vice president. Sa kagaguhan ng gumawa ng konstitusyon na 'yan, makakabalik po siya sa pagkasenador mga kaibigan. Makakabalik pa po 'yan si Amy Marcos sa pagkasenador kahit matalo po siya. Gusto nila So, ang mangyari ngayon. konstitusyon ng 1987, paragraph 14, section 13. 'Di ba? What the heck? Na batas 'yan. Kung dapat umano ka na, tumakbo ka na sa higher position, tama, wala ka na dapat, automatic, expel ka na sa pagkagobyerno. Nasa sayo kung tatakbo ka ulit sa susunod na eleksyon. Pero ang batas ho sa Pilipinas na ginawa ho ng 1987, na ginawa ho nila Tanyada, nila Aquino, nila Tatad, nila Pimentel, nila kagaguhan. Gusto nila mangyari ngayon yun. Hindi nga tayo umabot sa pag-discuss. Diba? Ayan, nag-walkout po ang mga minority senators, sa mga brave minority solid 11 black. Kaya naman, magandang gabi po muli. Antabayan na po natin to, maging ano po tayo, mapagmatsyag sa nangyayari po sa ating gobyerno. Lalong-lalo na po ang mga senators ng mga Senator Duterte senators, mga chinadors, na si Marcoleta, ni Jesus Escudero, Amy Marcos, Cayetano Pia, Villar Mark, Villar Camil. Tanginan, dami-dami nila. Kasama na po si Joel na makakasuhan na po ng plunder. Biro mo, plunder malversation. Putang inang. Biro mo, pinuno ka ng Jesus is Lord tapos kakasuhan ka ng plunder malversation. Putang ina. Tinuturo mo sa mga ikaw Joel, anong tinuturo mo sa mga alagad mong hayop ka? Ang magnakaw. Ang tinuturo mo sa mga alagad mo ang mangulimbat. Magpeke ng mga lecheng hayop. Kaya naman po, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagmamatsyag. Dapat po tayo makialam kasi pera po natin yan ng mga pinagnanakaw nila. Pera po natin yan. Tayo po ay ano tawag dito? Tayo po ay isang makabayan. Tayo po ay isang makamasa. Tayo po ay isang Pilipino na nagbabayad po ng buwis. Na kinakamal lang po ng mga animal. Iyan lamang po. Hanggang sa muli. Magandang araw, Pilipinas.